Sabi sa 10 utos, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Pero dumadating na tayo sa point na ginagawang biro ang pagbanggit ng pangalan ng Panginoong Diyos. Ilang beses kang humingi ng battle kay Enigma, pero palagi kang tinataboy. Samantalang ako, nagkordero lang ng Diyos, flip top na tuboy! Kordero ng Diyos na nag-aali. A few moments later. Kaya pala, may... Nawala yung boses. Nawala yung boses. Nawala yung boses ko talaga. Kaya pala. Tatry pa rin niya. Ayaw na talaga. Isa pa. Hello. Kaya pala may... Kahit naman nasa ilang bansa, nababanggit na ang pangalan ng Panginoon at ginagawang katatawanan. Pero tandaan po natin mga kapatid, dapat pa rin siyang igalang kasi siya ang ating tagapagligtas. Ang pangalan ng Diyos ay hindi ordinaryo. Ito ay dapat igalang at irespeto. Hindi man lamang dapat mabanggit sa walang kabuluhan. Madalas sa panahon ngayon, ginagamit ang pangalan ng Diyos sa biro, sa galit, o sa panunumpa. Ngunit tandaan natin, kapag minamaliit natin ang kanyang pangalan, minamaliit natin ang kanyang kakayanan o ang pagiging Diyos niya. Didiretsahin ko po kayo kapatid. Tayo po ay nalalapit sa mga first world country na minamaktrag ang pangalan ng Panginoon. Kaya po bumababa ang judgment ng Diyos kahit sa bansang Pilipinas. Dati napapanood lang natin sa ibang bansa na may hurricane, may mga forest fire, wildfire, tsunami, earthquake, makatarungan ng Panginoon. At may mensahe ang Panginoon para po dito. Sa isip po natin at sa puso yung mga napapakinggan nating salita ng Diyos, hindi yung nawawalan tayo ng respeto sa pangalan ng Panginoon. Babanggitin ko po sa inyo mga kapatid yung ilang puntos na paalala para sa atin na ang pangalan ng Panginoon ay banal. Leviticus 22:32. Huwag niyong lapastanganin ang aking banal na pangalan. Ang pangalan ng Diyos ay banal dahil ito ay sumasagisag sa kanyang kabanalan. Ang mga anghel mismo ay yumuyuko sa kanyang pangalan. Sabi ng Isaiah 6:3. Kung banal siya, dapat din maging banal ang ating pagbanggit sa kanyang pangalan. Kung babanggitin mo ang pangalan ng Panginoong Diyos, banggitin mo ito ng may kabanalan, may kaayusan, at mayroong pagmamahal. Hindi yung gagamitin mo at babanggitin mo yung pangalan ng Diyos sa katatawanan. Pangalawa, dahil ang pangalan ng Diyos ay nagre-represent sa kanyang karakter. Psalms 8:1, O Panginoong aming Panginoon, kayo ay dakila, ang iyong pangalan sa buong lupa. Ang pangalan ng Diyos ay katumbas ng kanyang karakter at reputasyon. Pag minamaliit natin ang pangalan niya, sinisira natin ang kanyang imahe sa mga tao. Bilang mga anak ng Diyos, dapat natin ipakita ang respeto sa pamamagitan ng maayos na pamumuhay kahit ang pagbanggit sa kanyang pangalan. Isipin mo, kung may nagsabing masama laban sa pangalan ng magulang mo, tatay at nanay mo, masakit di ba? Ganoon din ang pakiramdam ng ating amang nasa langit kapag ginagamit natin ang kanyang pangalan sa biro lang o sa pagmumura. Kahit ang pangalan ng Panginoon o pamumusong sa banal na espiritu, masakit ito para sa kanila na ginagamit ng kanyang mga nilikha ang kanyang pangalan para sa walang katuturan at kabuluhan. Pangatlo, ang pangalan ng Panginoon ay kapangyarihan. Philippians 2 verse 9 hanggang 10, sa pangalan ni Jesus, luluhod ang bawat tuhod. Pangalan ni Jesus ay may kapangyarihan magligtas at magpalaya. Sa bawat panalangin, ang pangalan ni Jesus ang tanging sandigan. Kaya hindi dapat ito gamitin sa walang kabuluhan. Ito ay sandata laban sa kaaway.
Ang pangalan ni Jesus ay hindi punchline katulad ng napapanood po natin sa kahit anong comedy show, comedy section, flip-top battle, o kahit sa pagbibiro, simpleng kwentuhan lang. Ang pangalan ng Panginoong Jesus ay nagpapalayas ng kampo ng demonyo. Kaya karapat dapat ito igalang. Kasi marinig man ito ni Satanas, hindi niya makakayanan. Dahil ganun ka makapangyarihan ang pangalan ng Panginoong Jesus. Pangapat, dahil ang pangalan ng Panginoong Jesus ay pagrespeto. It shows reverence. Psalms 111 verse 9, banal at kahanga-hanga ang kanyang pangalan. Ang paggalang sa pangalan ng Diyos ay patunay na meron tayong takot sa Kanya. Ang taong may takot sa Kanya ay binibigyang karangalan ng kanyang pangalan sa salita, sa gawa at sa pamumuhay. Ating buhay ay dapat sumasalamin sa kabanalan ng kanyang pangalan. Yun ang totoo. Hindi lang po sa bibig makikita at maririnig ang paggalang sa Panginoon mga kapatid, kundi ay pakita ito sa pamumuhay po natin. Ito lang bilang mga anak ng Diyos, ang kanyang pangalan ay dapat igalang. Hindi mabanggit sa walang kabuluhan. Pangalan ng Diyos ay hindi dapat gawing biro, sumpa o simpleng salita. Ito ay buhay, banal at makapangyarihan. Galang natin ng Diyos sa ating pananalita at pamumuhay. At kung gusto mong maranasan ang kapangyarihan sa likod ng kanyang pangalan, lumapit ka sa Panginoong Jesus. Tanggapin siya bilang Diyos at hayaang ang kanyang pangalan ay maghari sa iyong puso. Babanggitin ko po ang panghuling bersikulo. Awit 29 verse 2. Ibigay niyo sa Panginoon ang kaluwalhatiang nararapat sa kanyang pangalan. Sa iba, ang pangalan ng Panginoong Jesus ay pangalan lang. Kaya wala sa kanila kung lalapastanganin po nila ito. Pero sa lahat nagtitiwala sa Panginoong Jesus, nananampalataya sa Kanya, ang pangalan ng Panginoong Jesus ay lahat. Siya ang tagapagligtas, siya ang kagalingan, siya ang ating buhay, siya ang Diyos na darating sa pangalawang pagpaparito. Kaya napakalapit na po natin second coming ng Panginoong Jesus. Kaya po natin napabalitaan yung mga bagay po na yan at sinashare ko po sa inyo bilang isang aral at tanda na tayo nasa huling panahon. Kailangan maging focus po tayo sa kung ano ang sinasabi ng banal na Espiritu at mamuhay tayo sa kabanalan. God bless kapatid, kung nakarating ka sa huling part ng video ito, marami ka na akong matutunan. Pero kung tanong, let me know in the comment section. Prayer ko po sa inyo, lalo kayo lumago sa pananampalataya, tulungan kayo ng banal na Espiritu para makalakad sa kanyang salita. Salamat po, ito po ang inyong lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless po. Papasalamat po kung nakarating po kayo sa huling part po ng video pong ito. Share nyo po ito sa unang tayo papaisip po sa inyo. Salamat kapatid kung nakarating ka sa huling part ng video ito. Kung nakatulong sa iyo yung pangangaral through social media, kindly subscribe this YouTube channel and follow us on Facebook, TikTok, Instagram. God bless kapatid. Kung meron kang tanong, let me know in the comment section. At kung ano yung may tutulong namin sa iyo, lagay mo lang rin po sa comment section. Kung nais nyo na magbigay, mag-share sa larangan ng paglilingkod, contact us gabglenn23@gmail.com or PayPal. Pwede po tayo mag-send dyan or sa GCash account. God bless kapatid. Hanggang sa susunod na pagkikita natin. Ito yung lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless you.